lahat naman tayo mayroong dream school aside sa dream course na gusto natin, 'di ba? Kasi feeling natin dito makakapagbigay 'yon ng magandang future sa atin. Pero paano kung sa pag-take pa lang ng entrance exam ay hindi na po kayo agad nakapasa? Basta na lang ba kayo magi-give up sa inyong pangarap? Well, kung ganyan ang naging attitude ng ating susunod na bisita ay nako, baka hindi po siya nakapagtapos sa kanyang dream school bilang summa cum laude lang naman. Diba? Summa cum laude lang naman. Tara't pakinggan natin ang nakaka-inspire at nakaka-amaze na kwento ni Frances Nika Alfonso dito sa Pinoy Inspiring Amazing Stories. I-welcome na natin si Frances. Good morning, Frances! Good morning po. Good morning sa fresh graduate na si Frances. Dito tayo, upo tayo, Frances, at magkwentuhan dahil mukhang maraming makaka-relate sa'yo, Frances. Ano bang gusto mo itawag namin, Frances or Nika? Nika na lang. Nika, bati ka muna sa iyong family and friends. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon, lalong-lalo na sa aking pamilya at sa mga kaibigan ko at sa lahat ng iskolar ng bayan. Yun! At dahil nabanggit mo yan, alam na ata ng ating kada squad kung ano bang iyong dream school. Paano ba ito nagsimula, Nika? Noong bata pa lang po ako, dream school ko na po talaga yung UP kasi yung mga senior ko po sa high school, kapag nag-e-exam po sila, doon po sa UP yung punta nila. So, naging idol ko po sila in a way. Pero in further reading naman po, nalaman ko po na yung UP ay premier state university sa ating bansa. So, bukod sa maganda talaga yung kalidad ng edukasyon na pwede nitong ibigay, ay libre rin siya. At malaking tulong yun para sa pamilya namin bilang kami ay nasa lower middle income class. Ilan ba kayo magkakapatid, Nika? Dalawa po kami. Dalawa. Ikaw ba ay Pero panganay? Panganay po. Yun, kaya gusto mo rin makatulong, Opo. 'di ba? Tapos, nabanggit nga namin kanina, paano kung hindi ka nakapasa entrance exam pa lang? Ano ba nangyari sa'yo, Nika? Noong 2019 po ako nag-take ng UPCAT. And then po, nung pagkakita ko po sa results, naiyak po ako agad. Kasi wala po yung pangalan ko sa list. And through the years po, since elementary, talagang pinapangarap ko yung UP. So, na-overwhelm ako ng emotions. And mas naging heartbreaking siya nung binalita ko sa family ko and friends. Kasi nag-e-expect po talaga sila na makakapasa ako. Pero nung day na yon, sobrang empty po nung pakiramdam ko. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa, ika nga po nila. Pero agad din po akong nagbasa tungkol sa reconsideration process. So doon ko po nalaman na kahit hindi ka po pumasa, meron pang another way. So hindi siya nag-e-end doon lang sa exam. And naging suggestion din po kasi siya sa akin ng ibang kakilala ko pong graduates kasi nakita po nila na mataas pa rin po yung UPG ko na 2.176. Kumbaga po, hindi lang po ako umabot sa cut-off ng UP Diliman by some points. So lalong naging mas masakit po siya sa akin na hala, konti na lang konti na lang. Opo, kaya bakit hindi ko pa to ilaban? So ayun po, nagbasa po ako and then nag-apply na nga po ako for reconsideration or appeals po sa UP Manila po, tsaka UPLB. Kaso po, naging matagal yung update po nila na understandable naman po kasi marami pong kagaya ko na hopefuls na nag-a-apply. Tapos po, ayun po, parating na rin po yung school year, academic school year sa PUP. So, naging torn po ako nun, mag-e-enroll na ba ako sa PUP or maghihintay pa rin ako sa UP. So, ang ginawa ko po muna, nag-enroll po muna ako sa PUP kasi hindi po sure kung magkakaroon ako ng slot sa UP. So, if hindi ako mag-enroll sa PUP, tapos hindi naman po pala ako natanggap sa UP, wala po akong school for that acad year. So, nag-enroll po muna ako sa PUP. Pero, while attending classes there po, naka 1 month nga po ako bigla na lang pong
nabalita sa akin na ayun, may slot na po ako sa UP Manila. Nung time na yon, Nika, nawalan ka na ng pag-asa kasi medyo matagal yung yung process, yung mahaba-haba yung pagtawag waiting sa'yo for the time. reconsideration. Nawalan ka na ng pag-asa. Opo, pero sa isip-isip ko po, bakit hindi ko pa rin itry? Kasi hanggat may chance, pwede ko pang itry eh. Hanggat hindi pa nagsa-start yung classes sa UP, itry ko pa rin kasi wala namang mawawala eh. Kung hindi ako makapasa, okay lang. Pero kung makapasa na ako finally sa reconsideration, edi mas okay. Pag So, reconsideration, another exam ulit yon? Hindi naman po. May requirements po na ipapasa kada program and then depende po sa program kung may interviews po or kaya written exams. Mahaba talaga yung journey, yung Opo. process, no? So after that, Yes, may tatanungin ko lang, Nika, nung nalaman mo yung resulta, 'di ba, medyo masakit. And then pero naka-fix pa rin ba talaga yung mind mo na gusto ko talaga yung UP? So, yung pag-search mo na may reconsideration, fix din ba talaga na gagawin mo talaga 'yon or nagdadalawang isip ka na rin? Fixed po talaga na gagawin ko siya kasi gusto ko po itry hanggang sa huling chance na meron kahit gaano kaliit po. ano bang meron? Bakit yun yung pinangarap mong school na puntahan? Pinangarap ko po talaga yung UP kasi ito yung nagbibigay ng kalidad na edukasyon. Syempre bukod sa iba pang universities, no? Pero kasi libre rin siya. And dahil sa magandang opportunities na mabibigay nito sa akin after graduating, alam ko na mas magiging malawak yung kakayahan ko na makatulong sa pamilya ko eh. Ito kasing si Nika ay bata pa lang, academic achiever na. Kaya nung hindi siya pumasa dun sa UPCAT, yung entrance exam nga sa UP, sobrang sakit. Kasi 'di ba, yung buong akala mo na na-review mo lahat, akala mo maipapasa mo, konting puntos lang eh, no? Okay. Parang kumbaga hindi ka pa sumabit. Okay. 'Di ba, nandun ka na hindi ka pa sumabit, yun yung masakit. Tapos lahat naman tayo eh, 'di ba, bago tayo tumungtong ng kolehiyo, meron talaga tayong different dream schools. Iba-iba sa atin eh, parang sa environment na kinalakihan natin. Siguro ikaw sa environment mo, yun yung school na talagang pinangarap mo. At noong tumawag na for reconsideration, okay na, parang nagka-problema ka pa for the requirements eh. Yes po. Kasi po nung finally nagkaroon na po ako ng slot sa UP Manila, hindi ko na po pala pwedeng i-pull out yung documents ko from PUP kasi 1 month has passed na po since the classes started. So, nahirapan po na mag-i-pull out yung documents ko. So, ang ginawa ko po, nag-appeal po ako paulit-ulit sa different offices po, this time sa PUP, para payagan po nila ako na makapag-withdraw sa PUP at magpatuloy sa UP Manila. So, ilang weeks din po yun. Pero, Tagal din. opo, napakabait naman po nila kasi pinagbigyan po nila ako in the Kinonsider end. din Opo. talaga. Ano bang course ang kinuha mo sa UP, yung una? Sa UP Manila po, Philippine Arts. Bakit Philippine Arts? Philippine Arts po kasi nagkaroon po naman ako ng kahit papano interest dun sa program. So, nung pinapili po ako, pinili ko yung Philippine Arts. Tapos right after that, nag-shift ka, right? Yes po. Into Ng- sa anong course? To Public Administration po, sa UP Diliman naman po. Yun ba talaga yung gusto mo? Yes po. Bakit? Kasi po, another dream ko naman po na pumasok sa public service. And magandang preparatory program po yung public administration. So kahit maganda rin pong program yung Philippine Arts and until now, may love pa rin naman ako for the arts. Gusto kong ipagpatuloy yung nakikita kong future ko and inline po talaga siya sa public service. In what way mo ba to na-realize na ito yung kursong gusto ko makuha? Like, ito yung career na gusto kong mabigay sa sarili ko. In what way mo siya naisip na yun at mga kailan to nangyari? Nangyari po ito nung senior high school po ako kasi po yung strand ko ay humanities and social sciences. So, inline po yun sa service din. Kaya na-realize ko na yung gusto ko talagang ipagpatuloy in college and bilang career ay public service. Wow.
Gusto kong balikan sorry kung babalikan natin to, pero baka mas marami tayong ma-inspire. Nung hindi ka nakapasa sa UPCAT, ano yung mga naisip mo? Naisip mo ba na, baka hindi ko na-review to, baka kulang ba sa review? Anong meron? Anong kulang na naisip mo nun? Opo, nung pagkakita ko nung list, binalik-balikan ko pa po talaga siya. Baka na-miss ko lang yung pangalan ko. Pero after ilang beses kong balikan, wala po talaga. So napatanong ako sa sarili ko, bakit dati may awards ako? Bakit lagi akong honor? Ganyan. Tapos sa ibang universities po, nakapasa rin po ako. Lahat po napasahan ko, except UPCAT. So napatanong ako sa sarili ko, ano bang ginawa ko noon? Parang nag-review naman ako, na natulog naman ako ng maayos. So, hindi lang ba talaga para sa akin to? So, yun po, naapektuhan din po talaga yung self-esteem ko. And until before I graduate, meron po akong insecurity na baka hindi talaga para sa akin yung UT, baka hindi ako belong dito. Paano mo na-handle yun? Na-handle ko po yun through hard work. So, palagi po kapag may exam, recitations, may classes, iniisip ko na hindi dapat ako ma-out of place. Kumbaga, kung matalino sila, dapat ipakita ko na matalino rin ako. Maybe hindi ako kagaya ng iba na sadyang mataas lang yung IQ na kahit hindi mag-aral, 'di ba po may mga ganun. Talagang kahit hindi mag-review, kayang-kaya. Ako naman, hard worker ako. So kahit ilang beses ko pa yan reviewin, ilang beses ko basahin, paulit-ulitin, i-review, i-memorize, gagawin ko. Tsaka, 'di ba, sa buhay naman talaga minsan nalalagay tayo sa situation, especially may mga gusto tayo. And then minsan pag napapaisip mo na gusto mo nang kunin yan, minsan pinapahirapan ka. And then minsan nagdadalawang isip ka na, pero kailangan tinitest ka lang din yan kung paano mo siya, kung gaano ka kapursigidong gawin yan, and ano yung emotional control mo para makuha mo yan. And then one day pag nakuha mo na yung one thing na yan, may backstory ka na to inspire other people. And because of that, Nika, ano ba yung maipapayo mo sa mga kada squad natin? Kasi lahat tayo, iba-iba naman ng length nung pag-give up. Yung patience ba? Yung length ng patience natin, iba-iba. Ikaw, napahaba mo, di ba? Hindi ka nag-give up agad dun sa pangarap mo. Ano naman yung lesson na pwede mong ma-share sa mga kada squad natin na para hindi agad mag-give up sa kanilang mga pangarap? Sa ating kada squad, panghawakan lang po natin palagi yung pangarap na meron tayo. And syempre minsan nakakapagod talaga. So we can take a deep breath and relax. Think about things. Pwedeng lumabas kayo with family and friends. And then at the end of the day, huwag kalimutan na balikan ulit yung pangarap. Magpahinga saglit tapos laban ulit. Kasi maaaring hindi ngayon yung oras natin, pero malay natin, bukas sa isang linggo, darating yung pinaka-inaabangan nating balita. So just keep your determination and keep your grit. Yun yung magdadala sa atin sa pinakatuktok ng ating pinapangarap. Yun. Ang sarap naman pakinggan. Maraming salamat, Nika. Thank you so much. Tignan nyo naman, mula sa hindi niya pagkapasa sa entrance exam hanggang sa ma-reconsider siya, nakapag-graduate ka pa Ayan ng na. summa cum laude. Diba? Grabe yung palakpakan na-achieve. natin si Nika. Congrats, Akala Nika. natin, wala na yung pangarap. Diba? Yun pala tinuturuan lang tayo para magpursigi pa at hindi sumuko kasi merong better na nakalaan para sa atin. Thank you so much, Nika, for sharing your story with us. For sure, marami kang na-inspire dyan na kada squad natin para mag-work hard pa. Hindi ba? Sa Kasama kanilang na rin ako pangarap. dyan. Oh, Oo, tamang-tama. Ikaw, ilang taon ka na ba at anong kursong iyong kukunin? 22 po, Ate Emma, and I plan to pursue BS Psychology course. Soon. Soon. Oo, gagawin natin yan. Meron ka ng dream school. Hindi pa. So far ngayon, hindi ko pa siya naiisip kung ano talaga yung school. Pero siguro pag dumating na yung time, malapit lang din yung heart ko sa school na yan. Yun. Okay. Thank you so much. Abangan namin para sa susunod, ikaw naman ang upo dito. Kami naman ni Nika mag-interview sila. Thank you so much, Nika. At dahil dyan, meron ka bang gustong i-shout out? Pasalamatan kasi hindi ka naman mapupunta sa posisyon mo ngayon, kundi dahil sa mga taong sumuporta din sa'yo, di ba? Apo. Yes.
So maraming salamat and shout out po sa aking parents, kay Jonah Alfonso and Fernando Alfonso. Tapos sa mga tumulong po sa akin before para asikasuhin yung mga kailangan. Sa kaibigan ko po si Christine Miranda, sa uncle niya po na si Uncle Bong, and sa kaibigan nito na si Sir Arman. Thank you so Yun, much. dami. Thank you so much, Nika. Mamaya makakasama pa natin siya sa SKL kasi tamang-tama yung topic natin for you. And because of that, meron kaming gift sa'yo mula sa front row. Thank you so Ayan. much, Thank you so Nika, for much your po. time and your story. Hi, mga Kanet25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.